Welcome to Legoland Dubai! Meet the Spaniards! I had this dream that we jump in the car, we flip a coin, or we follow the brightest star. We'll leave it all behind. Yeah, and I'll just follow your heart. Since we found each other, we'll never get lost. There are no wrong turns when we're together. There are no wrong turns. Yo, assalamualaikum mga kabayan. Ngayon ay papunta tayo ng Legoland dito sa Dubai. Kakalagpas lang natin nung Burj Khalifa. And as of the moment, nasa may Sheikh Zayed Road kami. And then, siguro mga 20 or 15 more minutes, makakarating na tayo dun sa Legoland. Kung kayo ay nagpaplano din na pumunta ng Legoland, actually, meron kayong mas cheaper option, which is to take the metro. For example, manggagaling kayo sa Deira, so pwede kayong mag-take ng metro and bababa kayo sa may UAE Exchange. From UAE Exchange, ang gagawin nyo, it's either sumakay kayo ng bus or pwede kayong mag-taxi. So galing doon, merong 15 kilometers ride papunta ng Legoland. Ito kasing option na ginawa namin, actually, medyo hindi advisable. Pero kung kayo ay katulad namin, family, tapos madami kayong mga bagahe, syempre, ito yung best way. Convenient para sa atin, no? Para makarating dun sa Legoland since wala nga tayong sasakyan. Sa around 49 to 50 kilometers from dun sa lugar namin papunta ng Legoland. Yan. So yung panahon natin ngayon ay nasa 28 degrees. Magandang panahon natin ngayon. Hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. Pero November na and nag-start na yung winter season dito, no? So, pagsapit ng mga hapon, no, medyo nararamdaman na natin na lumalamig-lamig na siya, lalo na kapag gabi. So unlike before na mas humid, mas madali tayong pawisan, mas madali natin maramdaman yung init. Pero sa ngayon, maganda na yung panahon. Sakto din dahil birthday ngayon nung panganay namin ni Ate Yan, minabuti namin na puntahan talaga yung Legoland since ito yung isa sa mga request niya simula nung dumating siya dito 2 years ago. Itong Legoland na talaga yung isa sa mga pangarap niyang mapuntahan. So yung application na ginamit ko pala para mabook yung ride na to is yung Careem. Kaya not sponsored, pero yun yung madalas kong ginagamit since mas convenient siya, no? Mas madali siyang gamitin. After siguro mga 5 minutes dumating na yung sasakyan and mabait naman si Kuya. Maganda naman yung pagpapatakbo niya ng sasakyan. Ang maganda dito sa Dubai, papakita ko sa inyo, napakalawak ng daanan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes yan. Kaya ang ganda magpatakbo ng sasakyan dito. Walang lubak. Sa ngayon kasi dahil Sunday, no, medyo maluwag yung kalsada. Dahil halos lahat, syempre, day off, pahinga, or yung ibang family since winter na nga, no, kadalasan pag Saturday, Sunday, or even Friday night, minsan lumalabas sila ng Dubai para mag-camping, pumunta sa mga beach. Yan. So yun yung mga ma-advise natin na activities, especially for families, na kung may sasakyan lang din naman kayo, why not, no? Mag-travel kayo. Sa amin kasi sa ngayon, sa sitwasyon namin, hindi ko pa masyadong priority yung pagkukuha ng sasakyan kasi ang daming kailangang bayaran, ang daming kailangang unahin. So kung kukuha ka ng sasakyan, syempre yung driver's license, mahal yung driver's license dito. Pangalawa, kailangan mo syempre magpa-register, kailangan mo magbayad ng monthly dues. Ang sasakyan, kailangan mo magbayad ng insurance. So ayun, papakita ko sa inyo yung mga buildings dito. Ayan, ganda, no?
So itong location natin ay Marina side na yan. Tapos itong nakikita nyong railway na yan, yan, parang doon naman yan sa tram papunta ng Marina. So itong tram, yan yung umiikot papunta ng Marina, no? Dadaanan niya lahat ng side ng Marina. Andyan yung mga beach, mga magagandang hotels. Next time, puntahan din natin yan. Tapos ito yung mall. Ayan, Dubai Marina Mall. Ayan siya. Sayang walang... Ayan, yung tram, oh. And nakakatuwa din kasi first time natin gamitin itong Osmo Pocket 3, no? Kahapon ko lang siya actually in-unbox after bilhin nung nakarang araw. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, iba na yung quality ng video. I hope maging maganda yung quality ng video since ang ginagamit ko ay 4K tapos 60 FPS. So sana maging mas stable and yun, mas maganda yung quality ng video na makapture natin, no? Meron din tayong mic, part ito ng kanilang creator combo. So nakakatuwa lang kasi ang liit lang niya, pocket size. Dito ko nga lang siya nilagay sa bag. Tapos andito din yung lumang GoPro. Ang kagandahan nitong Osmo Pocket, no, meron na siyang gimbal. Kung familiar kayo sa DJI, ang expertise kasi ng DJI ay yung mga drones. Ay yung mismong video na ginagamit ng DJI para sa mga drones nila, kung mapapansin nyo, mas stabilize siya. And yun din yung ginamit nila para dito sa camera ng DJI Osmo Pocket. Kaya maganda talaga siya kasi may gimbal siya. Kasama na siya dito sa device. So ngayon, nandito pa din tayo sa may chic side, oh. Yan. Napapansin nyo, medyo kakaunti na lang yung sasakyan. Kasi halos na to, nasa dulong part na ng Dubai. And kapag ka diniretso nyo yung road na to, yun, papunta na din siya ng Abu Dhabi. So dito, sa lugar na to, mas maraming plantation. Yung pinakamalapit na station dito ay yung energy station. Siguro yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dito, familiar sila dito sa lugar na to. Ganda ng Dubai, no? Kasi ang lalaki ng mga roads nila. And halata mong pinag-isipan. Etihad Rail. So nandito na rin pala yung Etihad Rail. Wow. Kaya maganda din sana na meron sasakyan dito. Actually, yung sasakyan dito, hindi naman siya ganun kabigat sa bulsa. Ang mabigat lang sa bulsa kasi dito is yung pagkuha ng license. Siguro nasa 100k or more than 100k in pesos kung i-convert natin. Pero dito, mahigpit sila. So lahat ng kailangan exams and theoretical na kailangan mo pag-aralan, yun, pagdadaanan mo talaga. So hindi sila basta-basta dito, no? Kasi international recognized yung license. First time namin, no, napupunta ng Legoland. So sana maging maganda yung experience doon. And sana ma-enjoy din ni birthday girl yung kanyang ngayon araw. And mag-stay pala kami doon for 2 days. Yun. Kasi simula kahapon, no, nag-start na yung annual leave namin mag-asawa. So kami, medyo at least meron kaming 1 week na pahinga ngayon. Tapos after naman ito, sabak na naman ulit sa trabaho. And then by December, hindi namin sure kung ano yung magiging schedule. So hopefully mabigyan tayo ng magandang schedule. Mag-update na lang ulit ako mamaya para kung magkano yung babayaran natin, no? Kasi medyo din, malayo na to, 50 kilometers. Naalala ko nung nag-bike kami dati,
from Mandaluyong to Laguna sa may Santa Rosa. 50 kilometers din yun. Ganun yung layo ng tinatravel namin ngayon. Alam ko, mabigat sa bulsa. Pero yun nga, at least magkaroon kayo ng idea para sa mga families dyan na nagbabalak din pumunta ng Legoland. Pero kung meron kayong makakausap or marerentahan, no, na kabayan, ganyan, na mas mura, mas maganda yun. Mas makakatipid kayo. Doon kayo sa kung saan kayo makakatipid. Kami naman, wala kasi kaming masyadong kakilala. And dito pala, mahigpit sila, no? Kasi yung mga kalsada dito, maraming cameras. Ibig sabihin, kapag ka nag-overspeed ka or nag-underspeed ka or nag-cause ka ng problema, madali nilang makikita, madali nilang marerespondihan, and at the same time, madali silang makakapagbigay ng fine. Wala na halos building. Yan. Wala na halos building. So, kung meron tayong Petron, Shell, meron naman silang Emarat. Ayan yung gasoline station. Emarat. Yeah, Legoland Hotel. Ayan. Good thing we did not follow the bus. I know. I remember we went somewhere like this. They took us back because they told us this is hotel. No, this is not the park, but we are going to the park. Yeah. There is security somewhere. We found. This is why I'm saying. Outlet Village, Riverland. Dito. Ganda ng daanan. Maybe this is the roundabout that he's saying. Then he said on the roundabout. Yeah, that one. Yay! Finally. Legoland. Ano? Sa entrance pa lang, meron ng Legos. Legoland Hotel. Legoland Hotel. There's a lot of stuff. Tadaan! Ganda. Okay, uwi na tayo. Medyo ano lang sila dito, kulang lang ng signages. Kaya medyo nakakalito. Lapitan mo na lang mga makikita. Ang cute. So yung mga Lego blocks, oh. Basta nakalimutan natin yung dating gawin niya. Yung tatalan ka dun sa camera. Tapos yung Ah. susunod na talan na sa Legoland. Yan. Ganda. So dito tayo magstay ng 2 araw. 3 days and 2 nights. Yes. Sa abang ng mga taxi na dito. Wow. And a baby. At least may nakaano, di ba palawag dito. Ganda. Wait! Dito pa lang sa labas, ang ganda na. this. Yay. I know this. I know it. Mga kabayan, nandito tayo ngayon sa may Legoland, Dubai. So today ay birthday ni Ate Aliana. At happy birthday, Ate Aliana. Sorry, but right now I'm busy making my baby dance sugar on my tongue. Ito yung kanilang hotel. Mag-check-in muna tayo. Ang ganda, grabe. Wala. Nag-enjoy talaga si birthday girl dito. Ang daming Legos. Happy birthday, Ate Yana. 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 Yana, happy birthday. Ang ganda. So, mag-check-in muna tayo. Ang ganda, oh. Ganda. Kailangan muna natin mag-check-in. Try natin. This is Pachi. Taray! Ay!
Ang cute. Grabe. Ano, nagbabike. Mas ang daming mga Legos, no? Ayan, so ito yung kanilang floor plan. So yung nasa pinakababa ay yung kanilang pirate team. Tapos adventure team naman yung sa second floor. Tapos kung pipiliin nyo yung Ninjago, nasa third floor siya. And yung parang pang female na ano, pang mga girly girl Lego. And then yung Kingdom naman nasa pinaka upper floor. Ayun, kasi dun sa nagbubook kami, no, hindi nakalagay dun kung saang floor located yung room and yung team na pinili niya. Kaya ako siya shinare kasi ngayon lang din namin nalaman, ano. Ang kinuha kasi naming rooms ay dalawa, isang Ninjago and isang Kingdom. So yung Kingdom nasa pinakataas, doon magstay yung mga lola. Tapos yung third floor naman, nandun yung Ninjago. Doon naman kami magstay. So magkaibang floor siya. Kaya shinare ko na lang din yung info na yun para at least sa mga parents dyan na pupunta dito sa Legoland, no, aware kayo kung paano yung magiging setup kapag magkaibang team yung pinili nyo. Update lang doon sa binayaran natin kanina. I mean sa taxi. So yung binayaran natin is nasa 173 dirhams. Unang-una, hindi kasalanan ng kuya. Actually, pagdating namin dun sa park, dito sa Dubai Land Park, marami kasi siyang magkakasama eh. May Riverland, Legoland, basta sa isang location siya. So after nun, mabuti na lang hindi pa kami nagpababa dun sa location. Pagdating namin doon, medyo nawala kami ng kaunti kasi kulang sila sa signages, no, kung saan papunta yung Legoland Hotel. Galing doon sa park, malayo yung inikutan namin eh. Yun nga, sabi ko mga 3 to 8 minutes, no. Meron din kami napansin kanina, no, merong mga taxi na nakabang sa labas ng hotel. Yun, kung hindi sila magpo-provide ng free shuttle, so might as well gamitin natin yung service na yun. Kukuha tayo ng taxi para makapunta dun sa parks. Kasama dun sa binook natin is yung free breakfast and so free access sa kanilang parks. Magstay tayo dito for 3 days and 2 nights para masulit ni Ate Yana yung kanyang birthday. Okay, so pakita naman natin itong kanilang hotel shop. Tignan natin yung kanilang mga products. Nice, one piece. Okay, so yung ganitong klase ng laruan, no, nasa 659 dirhams na siya. Tapos ito naman ay nasa 209 dirhams. Yung mga maliliit na box, meron ditong 59 dirhams. Mamaya titingnan ako nito. Actually, ito yung isa sa mga nilulook forward ko dito sa Legoland, no. Yung makabili ng laruan. So share ko lang, no. Kami kasing mag-ama, kami ni Aliana, nahihilig kami ngayon sa Legos. Ako, may mga set din ako ng Legos na binubuo. Tapos siya naman, meron din siya mga set ng Legos na binubuo. Pero yun nga, dahil nga hindi naman tayo mayaman, so yung mga binibili namin, actually inaabangan namin sa Brands for Less. Mas mura namin siyang nabibili doon. 39 dirhams lang ito. Meron dito yung Stitch. Nasa 299 dirham siya. Meron din siya dito nung Frozen, 149 dirhams naman. So update lang tayo, no. So merong binigay sa amin na guide para dito sa Legoland. Yung breakfast, since kasama siya dun sa binook namin, start ang breakfast nila 7 a.m. hanggang 11 a.m. Dahil 2 araw kami dito na magstay, meron kaming 2 option na pwedeng kunin sa either yung theme park or yung water park. So ngayong araw, nakapag-decide kami na unahin muna yung theme park. And then tomorrow, para medyo mahaba-haba yung oras namin, kukunin naman namin yung water park. Yung kanilang theme park ay open ngayong Sunday ng 11 a.m. up to 8 p.m. Yung kanilang water park ay bukas from 10 a.m.
to 5:30 p.m. Tapos, dahil nga hanggang November 18 pa tayo dito. So, yung third day namin, yung last day namin, bale, ang gagawin natin, dito na lang kami magstay sa hotel. And meron din naman silang swimming pool dito. So, yun na lang yung i-avail natin. Yun yung gagawin natin, ano? So, meron silang mga iba't ibang activities dito na pwedeng gawin ng mga kids nyo, no? Meron silang creative workshop, meron din silang hotel play structure, nandito lang din yung sa lobby. Tapos meron silang mga entertainment activities for kids like yung mga Lego movies, yan. Meron siyang schedule. So, ang maganda pagka check-in nyo, no, bibigyan din naman kayo ng ganitong guide para at least makita nyo kung saang available time kayo pwedeng pumunta para dito sa iba pa nilang activities na ino-offer. Update, no? Kanina, di ba, medyo nawala tayo. Dahil nandito na tayo sa hotel, hindi na natin kakailanganin bumalik doon sa kabilang side. Pinagdalhan sa atin kanina, yung unang binabaan natin kanina. Galing dito sa hotel, lalabas lang tayo dito, tapos makikita na natin yung kanilang theme park and yung water park. Basta yung first day, water park or theme park ng Legoland. Pag second day, pwede kayo pumili between isa sa theme park ng Legoland or tsaka isang motion gate or Riverland. Meron kaming na-receive na ticket, no? Para Siya parang pick-up price. pick-up price Pero walang sure ball na ano. na kung ano makukuha mo. Kung pwede better luck next time or may premium. Ayan, so, subukan natin since nag-aantay pa naman tayo ng oras. Nire-ready pa yung room natin, no? So, again, pwede nyo din siyang i-book through Klook, no? Pwede nyo gamitin yung ating promo code na RJDXB Klook para at least makakuha kayo ng discount sa pag-book ng ating Legoland.